Hello pong muli mga kababayan, mga katambay. Nagbabalik pong muli ang inyong katambay. Dito po sa Tambayan mga kabayan, ang inyong lingkod, si Kamanong po. Magandang umaga po muna. Tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Kahit saan pong sulok ng mundo tayo naroon. Sana po'y maingatan tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan, samahan niyo po ako. Ito po yung mga nakaraang balita na po ito. At komentuhan po natin na ang grupo po ng Makabayan Black, mga tambay. Ito po yung grupo po ito at sinasabi nga ng Vice President ay naging kaalyado na raw po ito ng speaker, mga tambay. Dahil ang speaker ay nakiisa na po, nakialyado na raw po ayon sa Vice President ang speaker ng Kamara sa makakaliwang grupo, mga tambay. Ang sumusuporta po sa NDF, NPA, di ba? Yung sinasabi po ng Vice President na ang speaker mula nung siya ay nag-speaker para lang po masabi o masama doon sa sinasabi pong puwersa sa pagpapabagsak po sa kanya ay ginamit niya po ang CPP, NPA, NDF, lalo daw po ang Makabayan Black, mga katambay. Ngayon, talagang ang pahayag naman po ng Makabayan Black ay talagang kinukundi na dahil nagsalita ang presidente noong nakaraang araw, di ba? Nagsalita na hindi niya gusto ang gagawing impeachment ng ginagawa po dito po sa hearing ng Quadcom. Kaya po nakapagsalita. At idagdag din po natin komentuhan, mga katambay, na itong sinabi po ni isang senador na si Jingo Estrada na dati pong nakulong ito. At ito po isang convicted din po ng isang pandarambong. Problema rin po ito sa pera po ng bansa. Pero nakalaya po ngayon senador. Ibang klase po kasi sa ating bansa. Kahit po convicted ka na, nagiging politiko ka pa. Katulad ni Franz Castro ng Makabayan Black. Kung may conviction, pero nananatiling may puwersa at nakakapagpahayag pa, mga tambay. At pwede pang manira. Di ba? Lalo ng isang Vice President. Ibang klase. Ang pahayag naman po ng senador ay hindi raw po pwedeng patalsikin. At napakahirap patalsikin. At ang ating bansa ay malalagay sa alanganin pag patatalsikin mo o i-impeach mo ang Vice President. Samantalang dito, kay Franz Castro, Makabayan Black, kailangan i-impeach. Kahit Pangulo, hindi po pwedeng makialam dahil labag sa konstitusyon. Pakinggan po natin ang balita, mga tambay. Inundinaan ng Makabayan Black ang umano'y pakikialam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga gawain sa mababang kapulungan, partikular na ang planong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa grupo, ito'y malinaw na pagtatangka ng impluwensyahan ng Pangulo ang Kamara na labag sa probisyon ng saligang batas na separation of powers sa parehong sangay ng pamahalaan. Ngayon pa man, nanawagan ito sa House leadership na manatiling independent at isagawa ang mandato nito na batay sa isinasaad ng konstitusyon. Ngayon, mga tambay, alam naman po natin na mahina po yata ang presidente natin. Nakita niyo po, isang Makabayan Black, grupo ng Makabayan Black, kayang-kayang boljackin ang Pangulo ng bansa. Kasi nga, mukhang mapakahina po yata ang naging presidente natin ngayon, mga katambay. Makabayan Black, sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, ganun-ganun na lang. At susundin ito. Napapasunod ang speaker ng bansa, kayang pasunurin. Samantalang pinsan at kamag-anak ng speaker, pero hinahayaan niya lang na pati ang kanyang pinsang Pangulo ay butatain at pahiyain ng isang Makabayan Black sa pangunguna po ni Castro, ni Brosas at Manuel, mga katambay. Tatlo na lang yan . At ito naman po ang pahayag sa isang balita na yung gagawing pagpapatalsik o impeachment ay magkakaproblema po at hindi maganda sa bansa. Ayon naman po ito sa senador, mga katambay. Pakinggan po natin ang balita. Pero sir, nandun ba dahil kayo ay isa ng veterano na politiko na experience na rin na maging judge sa impeachment process, kapag ba ganito na may mga political issue, nakaka-apekto ba ito sa kumpiyansa ng mga investors
Dahil syempre, di ba, yung mga negosyante, tinitingnan kung stable yung political situation ng isang bansa. So, ba nangyayari sa atin? Pwede ba itong magdulot ng pangamba sa mga investors? Yung kanilang confidence ay mabawasan sa paglalaga ng Maaari. negosyo sa ating bansa? Maring nangyari yan, Senate, dahil ito nangyari ng panahon ng aking ama, at talagang bumaba na bumaba yung ating ekonomiya. So, ito po Kaya ba? hindi naman advisable na magkaroon ng ganito klaseng impeachment trial. In fact, nagsalita na yata si Presidente na huwag nang impeach si pangalawang si Vice President Sara. Dahil it will not help the country, it will only divide the country. Kasi na nangyari dun sa tatay ko noong araw, Opo. o nung natanggal siya sa pwesto, hindi naman siya na-impeach, nag-walk out lang yung mga prosecutors. Ano nangyari? Lumuti ba yung buhay ng bawat Pilipino? Wala rin naman Nung tinanggal si Pangulong Marcos, matandang Marcos, ano nangyari? Lumuti ba ang lagay ng bawat Pilipino sa ating bansa? Wala rin naman nangyari. It's just a waste of time. Pero sa yun nga, the mere fact na may nag-leak nga na message pala yun na kinumpirma ni Presidente na Yan po mga tambay, pahayag naman po ng isang jinggoy na ibinasi pa po yung example sa kanyang ama. Nag-example po siya na naranasan po ng kanyang ama na yung impeachment, hindi naman daw totoong na-impeach dahil nga nag-walkout lang daw po ang mga prosecutor na tumatayong mga huwes o judge doon sa impeachment na ginawa sa kanyang tatay, mga tambay. Kaya wala pong naging desisyong impeachment ayon sa kanya, mga tambay, dahil nag-walk out. Di ba? At ang isa pa, ay hindi raw po ito magiging maganda sa bansa dahil binasi niya rin po. Di ba? Sabi ng Senador Estrada, Jinggoy, na ang ekonomiya nung matanggal ang kanyang ama ay talaga sumisid pababa. Ganon din po, ibinasi niya nung matandang Marcos daw, ang dating Pangulong Marcos Sr. na talagang hindi rin nakadulot ito at talagang bumagsak ng napakalaki ang ating bansa. Dahil sa katotohanan, may totoo po yun. Dahil po, nung mawala rin naman po kayo, nung panahon na yun, nagkaroon ng people power, doon din po nagkaubos-ubos po ang asset ng Pilipinas, di ba? Halos lahat ng asset ng taong bayan, ang gobyerno may-ari, Pilipino may-ari, di ba? Napunta po sa mga oligarko, di ba? Halos lahat, pati po mga istasyon at Meralco ay naibalik, PLDT. Di po, napagharian na po ng sinasabing di umano, mga crony ng dating Pangulong Corazon Aquino. Di ba? Mga crony daw, nagbalikan at nakuha na nila ang malalaking pag-aari ng gobyerno. Di ba? Nandyan. Pati po kuryente, katubigan, telepono, at pati mga karsada. Nakuha na nila, di ba? Sino na po ba may-ari ng mga karsada natin ngayon? Na ang halos nagpagawa ay taxpayer. Pati ang ating katubigan, kuryente, di ba? Pati ang ating yung nag-iisa nating Petron, di ba? Sino ba may-ari ngayon? Mga oligarko na rin. At narami pa pong nawalang asset sa bansa na talagang nagkanda ubos-ubos, di ba? Sa tingin po natin mga katambay, yung komento naman po ng Makabayang Black, yun nga ang gusto nila eh. You know, ang layunin lang naman kasi ng CPP, NPA, NDF, magulo ang bansa. Magulo. Dahil mga communist at gusto nilang magulo ang demokrasya ng bansa para po makapasok sila. Di ba? Dahil wala naman pong communist na ang gusto ay kapayapaan at hindi po naniniwala sa gobyerno. Gobyerno ang communist, may sarili po silang paniniwala, di ba? Kaya nga nagtataka tayo dahil itong sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, nagtatrabaho sa gobyerno. Pero number one po, lumalabag naman po sa patakaran at institusyon ng gobyerno. Di ba? At ano po ang mahihita natin dito sa Makabayang Black? Sa tagal na po nila, panahon pa po ito, ng may party list na po, panahon po nung maupo po ang Corazon Aquino, di ba? Nakapasok na po ang mga sumusuporta sa CPP, NPA, NDF sa larangan ng politika sa bansa, lalo po ang party list
Di ba? Naghari na po sila dyan. Hindi na po sila nawawala ng party list sa gobyerno. Pero ang tanong natin, sa haba ng tahon, mula 80s, ano po ang napakagandang achievement maipagmamalaki po ng grupo na ito, Makabayan Black, na makakatulong sa mamamayan Pilipino. Isang damukal na po nahawakan pera niyan. Pondo, budget, taon-taon nitong grupo ng party list. Meron po ba itong nahita o minakita ang ating kababayan dito sa mga grupo na ito? Maliban lang po tuliksain ng tuliksain. Pag alam nila na magkakaproblema po sa kanilang samahan, katulad po ng pamilya Duterte na nakikita nila na ito'y nagiging threat na ang kanilang grupo, ang kanilang samahan ay mawawala ng tuluyan sa Pilipinas. Ang grupo ng CPP, NPA, NDF ay tuluyan ng ma-abolish ng Duterte. Di po ba? Ano po ginawa nila? Pinipilit nila ngayon na pabagsakin pagdating po sa political ang Duterte, lalo ang Vice President. Dahil alam nila, isa ring malaking threat ang Vice President pag ito'y naupo na maging presidente. Baka tuluyan na sila at may makukulong pa riyan. May makukulong at makukulong dyan. Lalo yung may kaso ng child abuse. Mga tambay. Makukulong yan. Kung hindi man siya nakukulong ngayon dahil may proseso ang batas, pag naging presidente ang Vice President, tuluyan ang makukulong yan. At tuluyan na. Baka mawala na ang grupo na yan, mga katambay. Kaya po tatrabahuhin talaga nila yan. Nakita nyo po, pati ngayon ang presidente, tinutulik sana, mga katambay. Tinutulik sana ngayon ang pahayag ng isang presidente ng Pilipinas, mga katambay. Pero, nakita nyo naman po, kapit-tuko pa rin sila sa pangangasiwa at pamamahala ng speaker ng Kamara. Never nilang tinutuliksa ang speaker ng Makabayan Black. Lahat ng ginagawa ng speaker ay wala silang nakikita bilang sinasabi sila'y makabayan. Kaya nga meron tayong subscribers, wag na raw po natin tatawagin makabayan yan dahil hindi naman daw po makabayan itong grupo nito ni Brosas, ni Manuel at ni Castro. Hindi raw po makabayan ito. Ang dapat daw natin itawag dyan terorista black. Mga terorista black daw po ang dapat itawag diyan, sabi po ng ating mga subscribers at ng ating kababayan. Hindi raw karapat dapat na tawaging makabayan 'yan. Dahil una-una, bayan, taong bayan ang pinahihirapan daw niyan. Lalong-lalo pagka naging miyembro ka ng NPA. Pag daw naging miyembro ka ng NPA, mismo taong bayan ang kinikitil niyan. Dahil pinaniniwala raw sa kanilang paniniwalang baluktot. Mali. Kaya dapat daw itawag dyan, terorista black, mga katambay. Dito po sa grupo ni Castro, ni Manuel at ni Brosas. Kaya nakakahiya, no? Nakakahiya. Isang mga sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, maririnigan mo na sila yung tumutuliksa at talagang kinu-question at pinapahiya ang Pangulo ng Pilipinas. Iba? Ibang klase. Samantalang yung speaker, siya yung speaker, kamag-anak, baliwala lang sa kanya yon. Okay lang sa kanya. Ibang klase. Parang nagugulat tayo. Parang tumatayo yata presidente ng bansa, hindi kaya ang speaker ng Kamara. Nagtatanong lang po si Kamanong. Napaka-powerful na po ng speaker ngayon. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nakita niyo po ba na ganyan yan, ang mga style na yan? Ganyan po ba sila? Katatapang? Di ba? At yung sinasabi nila na independent body ang sinasabi. At ang Pangulong Marcos daw ay hindi po pwedeng panghimasukan sila, mga kababayan. Ibang klase, no? Ibang klase na ang ating itong sinasabi sumusuporta sa mga kaliwang grupo. Yung sinasabi po ng ating kababayan na terorista black. Ibang klase. At dito naman sa kabila, talagang pag itinuloy, yun lang po kasi ang magiging ground mga tambay. Yun lang ang magiging ground kahit sabihin po natin. Kasi hindi naman po ito kakatigan Bakit ko nasabi? Kahit anong gawin na sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, itong grupo na ito, nila Castro, kahit anong gawin lang impeachment, ang dulo nito, ang lundo nito, doon pa rin sa Senado. Doon pa rin nila dadalhin ito
Doon po ang tamang venue ng impeachment. Ang tatayo po kasi mga prosecutor dyan o judge, mga senador. Hindi po itong makabayan na to sinasabing terorista black. Hindi po yan ang tatayo ron. Di ba? Kaya sa tingin ko po hindi po usad yan Pag-aaksaya lang ng pera yung ginagawa nila. Kahit anong gawin ng sinasabing terorista black na ito, wala pong mangyayari yan, mga tamay. Ginagawa lang po nila para lang po pabagsakin ng popularidad ang napakalakas na politiko ng Vice President, ay mapabagsak lang nila yung popularidad nito. Di ba? Dahil napaka-popular na Vice President at napaka-popular ng Duterte. Kayang magpanalo. Kahit hindi nagbabayad. Hindi nagbabayad ito ng mga Pilipino. Walang binabayarang vlogger ito. Pero nahandun kasi yung nakita kasi na kung paano magtrabaho ang Duterte. Nahandun sila, nakita. Meron nakikitang trabaho ang mga Pilipino. Hindi ngayon sa panahon natin na nakikita puro laganap na korupsyon, laganap na droga, krimen. Ba? Lahat halos ngayon may korupsyon. Pati institusyon na pinagtatrabahuhan itong sinasabi ng mga kababayan natin na terorista black, laganap ang korupsyon dyan. 2 tao lang kumukontrol ng pera dyan ayon sa Vice President. At napakalalaki. Nakita niyo po, may sariling programa ang speaker dyan. Gustong magkaroon din ng sariling ayuda, yung AKAP, na kailangan budgetan na hindi bababa sa 30 billion o hindi bababa sa 40 billion. Grabe, no? Legislative yan. Nagpapaka-executive. Ibang klase ang panahon natin ngayon. Speaker ka, napaka-powerful mo. Mas powerful ka pa sa Pangulo. Pagdating po sa mga ganyang pagkaperahan, kontrolado mo ang kaperahan ng bansa. Ibang klase ang napakalakas na speaker natin ngayon. Nagtataka lang si Kamanong. Kaya dito po, walang mangyayari dito Ginagamit lang po ng grupong ito, ni Castro, ni Manuel, ni Brosas, yung sinasabing mapag-usapan sila dahil malapit na ang politika kasi una-una gusto nilang makabalik muli. Gusto nilang makabalik sa gobyerno pero sana wag na itong tangkilikin ng taong bayan, itong mga ito. Dapat ito isuka na ito, i-demolish. Napakatagal na panahon po na nakita natin itong mga nagpapakapolitiko na wala naman pong silbi sa taong bayan. Iba po ang gusto nito mangyari, mga tambay. Walang kaginawahan tayo makita sa mga yan. At yung ginagawa nila, mga tambay, nakita niyo po itong grupo ito, yung sinasabi nila na sila para sa Pilipino, nakikita natin para kasama sila rin sa kumikita. Kumikita. Dahil mismo si Pulong, ano sabi ni Pulong? Yung mga ginagawa dyan sa Kamara, lalo yung mga may committee, lalo ang Quadcom, may mga bayad dyan. Sino po ba nahandyan? Di po ba sila? Yung grupo ng sinasabing terorista black ng ating kababayan, nahandyan sila Ibig sabihin, pinagkakakitaan nila ang Pilipino, ang tax. Di ba? May nakita po ba tayo dyan? Kung sinasabi natin na ito tumutulik sa itong mga grupo na ito sa kasamaan. Dahil una-una, parang sila'y masama, mas masama pa sila. Di ba? Paano nila tutulik sa inyong mga korupsyon na nakikita po natin? Di ba? Nagbubulag-bulagan yung mga yan dahil sa ganon. Di ba? Sa malaking ganon. Tapos dadalin mo sa Senado. Dahil mismo sa Senado, hindi mauusad yan. Dahil halalan. Saka nakakita na i-impeach mo ang Vice President, halalan. Hindi ba ito mga bobo tanga? Tanga na lang ang politiko na mag-i-impeach sa isang popular na Vice President para i-impeach mo, halalan. Darating ang halalan, i-impeach mo ang isang napaka-popular. Nasa kanyang trust ng taong bayan, napaka-popular vote niya sa boto. Diba? Kahit siya dayain sa mga survey nila, dahil sila nagpapasurvey kahit ibagsak nila sa survey, dahil yan survey lang, kukuha ka lang ng ilang figure dyan, 1,000. Diba? 1,000 lang po ba ang botante sa ating bansa? Di ba? Kahit pabagsakin, pero ang realidad, ang facts, ay talagang ang Vice President ang pinakamalakas na kandidato sa buong Pilipinas, ang mga Duterte. Kaya malabo po yan. Kahit ano gawin ng institusyon ng Kamara, never nilang ma-impeach ang Vice President.
mga tambay. At hindi naman nila pwedeng kasuhan dahil Vice President yan. Paano nila kakasuhan yan? Yung mga sinasabi nila mga gagawin nilang terorista yan. Paano makakasuhan niya? Vice President. Kailangan impeach mo muna yan. Ayon na rin po sa mga justices natin. Sabi ni Ombudsman Martires, kailangan bago makasuhan ng isang Vice President at ang Presidente, i-impeach mo muna. Saka mo ngayon kasuhan ng kasuhan. I-impeach. Kaya gustong-gusto ni Castro at ni Manuel, ni Brosas na ma-impeach. Kaya lang, paano ma-impeach yung darating halalan? Yun ang sinasabi ko. Ang Vice President, marami diyang gagamit. Ginagamit na nga ni Senadora Amy Marcos yan, di ba? Dahil nga gustong-gusto niyang manalo. Mismo kapatid ng Presidente. Pilit pa rin niya sinasaksak yung kanyang pangalan dahil gusto niya makuha yung popularidad ng isang Vice President, ang Senadora Amy Marcos. Kaya nga po siya nag-independent para matakasan niya yung kapalpakan ng kanyang pinsan at ng kanyang kapatid na Pangulong Marcos. Gusto niya mawala ron para yung sinasabi nga ang mga Pilipino magtiwala ulit kay Senadora Amy Marcos, di ba? Ganun kapopular ang isang Vice President. Kaya nga sinasabi natin, malabo ka pa sa sabaw ng puset, Franz Castro, na ma-impeach mo kayo ng sinasabing terorista bloc ng mga Pilipino. Malabo pa kayo sa sabaw ng puset na ma-impeach nyo ang Vice President. Ang kayang-kaya nyo lang ay ang Pangulong Marcos. Yan, kayang-kaya nyo yan. Bakbakan nyo ng bakbakan dahil kayang-kaya nyo. Pero never nyo makaya ang Duterte. Never nyo makaya yan. Kinatatakutan nyo nga yan di ba? Dahil ayaw nyo nga maupo bilang Pangulo dahil takot na takot kayo. Dahil napakalait na porsyento na lang kayo. Di ba? Kung itinuloy lang ni Pangulong Marcos yung mga programa ni dating Pangulong Duterte, baka wala na kayo halos dyan. Baka kayo na lang natitira dyan. Kayong tatlo na lang. Pero yung mga nasa bundok, nako, konting-konti na lang yan kung tinuloy. Kaya hintayin mo, Franz, hintayin mo maging presidente ang Vice President. Franz, lilinaw ang puset. Hindi na malabo. Pag naging presidente ang Vice President, Franz, yung sinasabi mong malabo pa sa sabaw ng puset, mukhang mas malinaw pa sa puset ang mangyayari sa'yo, Franz. Pag naging presidente ang Vice President. Kaya trabahuhin mo yan. Habang Pangulo ang Pangulong Marcos Jr., kayang-kaya mo naman. Nakita mo naman, kayang-kaya mo pagsalitaan. Kayo, ng grupo nyo. Kayang-kaya nyo ang Pangulong Marcos. Kaya samantalahin mo. Habang Pangulo ang Pangulong Marcos Jr., samantalahin nyo. Sinasabi mong terorista bloc na dapat daw wag nang tawagin makabayan bloc. Samantalahin nyo habang Pangulo. Kasi pagka iba na ang Pangulo, ang Duterte na Pangulo, good luck na lang sa inyo. Good luck na lang po. Muli po si Katambay Manong, nakakahiya po dahil po ang ating presidente ay kayang-kaya po at kinakaya yata ng grupo ng CCP, NPA, NDF. Kinakaya-kaya po ang ating Pangulo. Ibang klase, no? Yung sumusuporta sa makalimang grupo. Tapos ikaw, gobyerno, ganong-ganong ka lang, boljakin, banata ng grupo na ito. Ibang klase, no? Ibang klase. Kung kay dating Pangulong Duterte yan, malabo ka pa. Yung sinasabi mong pusit. Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga sumusuporta po, lalo po sa mga nagko-comment, share, like, and subscribe. Thank you po mga kababayan. Ingatan nawa, sa muli po. Paalam. Bye-bye.